Hello mga lalabs ko! Alam nyo ba kahapon ay nag-bake ako ng Graham balls at American cookies. At today nga, dahil late akong nagising kaninang umaga, kasi nagkaroon ako ng mild headache. So, ayan, hindi ako nakapag-ayos kaagad sa garden ko. So this time, ngayon lang ako nakapag-ayos sa garden ko at nagutom ako. Ayan. So, samahan nyo ako dito at tayo ay magmi-merienda. Kasama ng kwentuhan. Yes, namiss ko na kayo, no? Delicious. Ito na yung ating nagawa na Chips cookies. Ahoy na homemade at Choco Graham. And finally, ito na yung ating cookies. Like a Chips Ahoy. Ayan. Favorite nyo ba yung American cookies? Yung Chips Ahoy? Ito na yan. Jaran. And Graham balls. Graham Choco balls. Look at that. Ooh, yummy. Galing. Nakagawa na naman tayo ng merienda or dessert. Yummy. O, diba? Lahat kaya natin yan. Pag kaya nating isipin, kaya rin nating gawin. Lagi nating tandaan, pag kayang gawin ng karamihan, walang imposible. Kaya rin natin yan. Kaya naman, thanks for watching everyone. Tito Wena always saying, don't forget to keep loving one another and let's always explore our knowledge and turn into skills. Yummy cookies! Yummy. Homemade cookies. Sarap. Melt on your mouth. Hello! Katatapos ko lang mag-fertilize ng aking mga halaman. Dahil ako ay late nang nagising, kaya tayo ay magmerienda. Early in the morning, inatake ako ng migraine ko. Hindi naman migraine na katulad nung dati. Gentle lang naman, kaya lang mas pinili ko na lang na bumalik sa higaan. Matulog ba? Kaya naman, samahan niyo ako magmerienda. Ginawa ko to kahapon. Oop. Ay. Merienda time. Today, ang kunin naman natin ay yung balls. Ayan, oh. So, kahapon ito yung merienda natin, no? Para siya, Chips Ahoy. Masarap pa siya sa Chips Ahoy, guys. Pero this time, ito naman mga balls. Sarap. Sarap. Ang sarap nito, promise. Melt on your mouth. Sarap. Hello mga lalabs ko! Ayan!
Alam nyo ba, ang haba ng tulog ko today. Kasi kaninang umaga pagising ko, 3 times ako bumangon. Kasi mahabi ko maglalaba ako. Pero alam nyo ba, may headache ako. Pangalawang bangon ko, nahihilo ako. Pangatlong bangon ko, pinatay ko na lahat yung mga padamagang ilaw at natulog ako ulit. Pero praise the Lord, sa haba ng tulog ko, pagising ko, okay na ako. Ang bait ni God, no? So ayan, no medications. Guys, alam nyo ba, bakit ginagawa ko yon? Yung hinihealed ko yung sarili ko with prayer pag mayroon akong nararamdaman. Kasi ayaw kong ma-immune ako sa gamot, no? So, as much as possible, pag may nararamdaman ako, I'll just pray and get back to sleep, especially weekend. So, dahil din siguro, pag yung from Monday to Friday, gumigising ako ng 4 o'clock in the morning kasi meron akong estudyante pinagpiprepare ng breakfast at baon niya sa school. So, talagang tiring, no? So, during weekends, please, yung mga pupunta dito sa bahay na especially Saturday, wag niyong gawin yon. Kasi Saturday lang po yung pwede akong matulog ng medyo mahaba. Pero kung Saturday, 8 o'clock in the morning, andito na kayo. Then ipagpiprepare ko kayo ng pagkain. Aayusin ko yung everything kasi papasok kayo ng bahay. Please, bigyan niyo ako ng chance makapagpahinga. Gusto ko pang mabuhay. Kasi ayoko makapagpabigat ako sa bunso ko, which is siya yung nagsusupport sa akin. Ayoko kasing maranasan niya yung naranasan ko nung ako'y nasa abroad na nabaon ako sa utang kasi yung father ko na-diagnose ng cancer of the lungs. Then after namamatay siya, sinuportahan ko siya for 12 years ng kanyang medication. So nabaon ako sa loan sa abroad, no? Ayoko maranasan yun ng anak ko. And then after ng father ko, na-diagnose naman ng lung cancer din, second hand ng aking mother. Then 5 years after, ang sister ko naman, bone cancer naman. So, kaya ako nag-iingat guys, kasi alam ko na mayroong, hindi ko ba alam kung matatawag na itong genetic or ano, pero ako breast cancer din kasi ako, but I praise God. Very thankful talaga ako kasi nag-zero cancer cells ako dahil kay God. Yes, no chemo. Tinry ko rin yung oral chemo, hindi ko kaya, parang nalalagas yung buto ko. Kaya nagtiyaga na lang ako sa Paragis, tawa-tawa, sambong, and dahon ng guyabano. Ayun. So, dahil alam ko yung aking body circulations na ganito, masyadong weak, no? So, hindi ako nagre-rely masyado sa medications. So, guys, please, family and friends, maunawaan nyo sana ako. During Saturday, wag niyo akong puntahan dito ng napakaaga. So, pasensya na kayo kung kayo ay nire-refuse ko na I'm not going to accept anyone during Saturday, especially early in the morning. Bigyan niyo ako ng chance na makapagpahinga. Maunawaan niyo sana ako sa words ko na ayaw ko makapagpabigat ako sa aking bunso na nagsusupport sa akin if ever na ma-down ang aking body circulations. Wala namang ibang magsusupport sa akin, siya lang, di ba? So ayaw ko rin na magmakaawa ako sa iba pang mga relatives pag dumating sa point na mayroon akong karamdaman. So to prevent that, I need to rest properly. Bigyan nyo sa akin yung chance na yon, no? Maunawaan nyo sana ako. At dahil dyan, yun lang. I love you all, guys. Tingnan mo, dahil napaka haba ng tulog ko, I'm so fresh. Pero alam nyo ba guys, kahit medyo hapon na ako nagising, dahil nga andito yung pamangkin ko, syempre meron akong palaki, di ba? So, tinutulungan naman nila ako sa gawaing bahay. But of course, they cannot do things the same way I do. No? Alam niyo yun, na kahit gaano yung tulong nila sa'yo, iba pa rin yung trabaho mo. Di ba? So, kaagad-agad pagising ko, nagluto ako ng pagkain namin, and then pagkakain nga namin. So, may time pa, kita ko pa naman yung garden ko, fertilize ako ng soil ng mga halaman ko para maging maganda silang katulad nyo. At yun lang, gusto ko kasi guys, pag yung late na ako nagigising kahit papano, mayroon pa rin akong nagagawa, may nangyayari sa buhay ko. Every day actually, ini-aim ko na may mangyaring maganda sa buhay ko. Meron akong ginawa ngayon na ma-harvest ko yung good results, not tomorrow, but maybe next week, next month,
Yes, ganun ako guys. So I know ganun din kayo, 'di ba? So gusto ko laging may kabuluhan ang buhay. Kaya alam nyo, believe nga ako doon sa mga tao na bakit gusto nila ng walang nangyayari sa buhay nila. Noon at ngayon guys, alam nyo guys, at age of 17, no? Dati, hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral guys. Oo. Pero gusto kong may mangyari sa buhay ko. Gusto kong iahon ang family ko sa kahirapan. Kahit pa nga, ang father ko, pinorse niya ako magpakasal sa isang lalaki na hindi ko naman gusto. Ang pangit-pangit na lalaki, guys. Pangit pa ng ugali, walang ginawa, walang laman ng utak niya kung hindi sex, no? Maglalasing, uuwi sa akin, makikipag-sex, aalis na naman, magsusugal, pag nalasing, uuwi sa akin, makikipag-sex. Ganun yung naging buhay ko. So, hindi ako nagkamali kung iniwan ko siya, guys. Sorry to say, no? Sorry to say, pero yung sakit na yun ng damdamin ko, nung nagkasakit ang papa ko, hindi ko siya nagawang ikatwa. Kasi naniniwala ako na gaano man kasama, gaano man hindi man natin nagustuhan yung ginawa ng parents natin, dahil sa kanila kaya tayo nandito sa mundo. Hindi man naging perfect ang buhay na kinaharap or kakaharapin pa natin, still, it is because of them kaya tayo nandito sa mundo. So, kaya i-appreciate natin sila, igalang natin sila. Yun lang. Kaya naman yung mga tao dyan ay hinahayaan nila na mawalan ng halaga ang bawat araw na pinagkakaloob sila sa kanila ni God. Magbago na kayo. Gustuhin nyo sana na yung bawat araw na pinagkakaloob sa inyo ni God, it's a gift. No? So, dapat yung bawat araw na yon mayroong kabuluhan. Yung resulta, hindi man today, hindi man tomorrow, but at least in the coming future, ma-harvest nyo. Dapat ganun lahat. And because of that, thanks for watching. I love you all guys. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. And let's keep praying. I love you all guys. Bye! So ayan mga beshiwap, meron na tayong Graham ball. O diba? Ganda na pagkaluto natin. At cool down muna natin yan ng konting oras para hindi tayo mapaso. Saka natin isasalang ang ating second batch. Ayan. O diba? Alam nyo guys, yung ating kunting knowledge, i-fabricate natin yan, explore natin. So, makakagawa tayo ng masarap na dessert at merienda. Pag binili mo to sa labas, sobrang mahal. O, diba? Gawin mo na lang at napakasarap. Para kung kayo ay mahilig dun sa Chips Ahoy na napakamahal, no? Ito lang po yung ingredients ng Chips Ahoy. Ayan. At pag lumamig yan ay magiging crunchy. So, dito nga ay meron tayong plates. Nilagyan natin ng tissue at dito tayo magko-cool down. At pag yung nag-cool down na yan, ilalagay natin sa isang jar. Ayan, dito natin ilalagay. So, ayan guys, isalang naman natin ang ating second batch. Sinama na rin natin yung ating chips. Don't go away. Wait for the delicious outcome. At ito na nga yung ating luto na. O, tingnan mo, oh. Guys, alam mo, nagka-crunchy na siya. Sarap niyan, guys. Promise. Pag yung gutom na gutom ka, yung halimbawa ay galing ka sa paglalaba, galing ka sa paglilinis, or kahit pag-engage, no? Dito kay Mita. Tapos ganito ang merienda mo. Kahit tubig lang, wala ka ng coffee or hot choco. Guys, sigurado ako na you will love it. You will fall in love with this. Sarap nito guys. Promise. Ang yummy yun. Oo. Liver. Ayan guys, almost done ang ating choco chips.
Look at that, the choco chips. Ooh, melting the choco on top. And the choco balls. Look at that, yummy. Sarap, guys. Ang bango-bango. Grabe. Guys, mayroon na tayong nag-cool down. Wait ha, I'm gonna show you. Ayun o. Ayan. Cool down na yan. Very crunchy yung outer niya. Sarap niyan, guys. Promise. Ayan. Actually, you can guys comment down below for the ingredients, no? If you want to try this too. Okay guys, thanks for watching everyone. Kasi wala na akong battery, kailangan ko nang i-charge ang aking phone. Bye! Thanks for watching and I love you all guys. Ito ang home baking, merienda, and dessert ni Tita Wena. I love you all guys. God bless.